Hello guys, nandito pala tayo ngayon sa Wales. Nakalimutan, Otilita Arena. So we are waiting na mag-open ang gate ng concert kasi we will be watching a Prodigy concert, guys. So I'm sure those na mga kaedad ko you have heard about Prodigy. So we are here now. This is like an hour or so away from our place, from our home. So kami lang dalawa ng asawa ko. It's our second time to come in Wales, just the two of us, to watch a concert. The first one was like before COVID. That was the Spice Girls, and then hindi dito sa place na to pero malapit lang. So yeah, so this is our second time na manonood ng malaking concert. So it's really a good experience for me kasi sa Pilipinas naman tayo, hindi tayo nakakapunta ng mga concert, no, kasi wala tayong budget sa mga ganyan. Dito I think it has become like easy to, you know, to get a ticket here. It's easy to go. Parang normal lang dito yung mga ganyang bagay. Pero sa Pilipinas, no, inuuna natin yung pagkain muna bago ang concert. Kaya wala tayong ganyan na experience. So yeah, so medyo matagal-tagal na tayong nakapila dito. 1 hour na kami nakapila ng asawa ko. So it's gonna be like thousands of people will be watching. So I'm so excited. But yeah, anyway, so in today's video, so I'll just take advantage of this na habang nandito ako, guys, para naman hindi masayang yung oras natin. Ang pag-uusapan natin ang mga bagay-bagay na dapat yung malaman kung kayo po ay nagplano na i-apply yung mga anak nyo on a child-dependent visa. So, ang pinaka-importante po pag nag-a-apply tayo ng child-dependent visa sa ating mga anak is not only it's not only birth certificate. So, just to prove na tayo ang nanay, no? We have to also prove na tayo ang solo parent talaga nila. So, yung walang maiiwan na mag-aalaga sa kanila. So, it's really quite challenging to demonstrate, because that's really the most important thing, to demonstrate to the Home Office that the importance of natin bilang nanay na lumaki, makasama natin yung anak natin dito sa UK, na hindi sila malayo sa atin. So paano natin paano natin ipo-prove? So we have to be able to show evidence na wala talagang wala nang ugnayan ang mga tatay ng ating mga anak natin, wala nang ugnayan sa kanilang tatay, at wala ding na matagal na walang ugnayan. Yun talaga ang pinaka-importante. So maghanap kayo ng mga taong pwedeng magbigay ng sworn statement na magpapatunay at magagarantiya na you are being honest with your words, with your claim na wala talagang tatay, na lumaki ang anak mo na walang tatay. And also so yung mga teachers, yung ganun, yung mga ninang at ninong, pakwanan mo sila ng short statement, and as well as yung mga evidence na photos sa paglaki ng anak nyo, sa mga celebration, like special occasion, Christmas, birthdays, yung mga ganyan. So yung mga bagay na yan, importante na magpakita kayo ng photos na walang ibang kasama yung mga anak mo, kundi kayo lang, walang tatay na makikita. And as well as ano pa bang pinasa ko? Yeah, sworn statement, at saka galing sa teacher, sa ninang or ninong, and then photos, and what else? So, and also a good letter, of course, a good letter na mag-e-explain sa inyong circumstances na wala nang ding parents, or wala na ko yung mga siblings nyo, or their titas and titos, the aunties and uncles of your children. They have their own family na, they can't look after your children or your child sa Pilipinas. And also yung mga yung tawag nito, evidence na yung
yung lola at lolo nila, senior citizen na, and may mga medical conditions na, hindi na sila capable to look after your child. So yun po ang pinaka-importante. So yeah, wag niyo po masyadong what's this one? Hindi naman siya ganun kahirap i-present yung application, pero huwag kayong maging kumpiyansa kasi marami din po tayong napag-alaman na mga nare-refuse, at sayang din naman, ang mahal, and it's really devastating na yung parang excited ka na makasama mo yung mga anak mo and then mare-refuse lang. So I'm hoping na lahat ng mga nanay na nag-a-apply para sa kanilang mga anak, sana po na matupad yung mga pangarap nyo, just like me. So, na ngayon kasama ko na yung mga anak ko. Well, I've only been, nung dumating ako, 1 year lang naman nalayo yung anak ko, and then nakuha ko na sila agad. And wag nyo pong antayin na mag-18 po kasi mahihirapan na po kayo talaga. So, that's all for now, guys, and I hope to see you in my next video. Bye for now!